pag hindi siya nahuli, wala pang jurisdiksyon sa kanya ang Sandigan Bayan. Opo, at wala pa nangyayaring arraignment sa loob ng 6 na buwan magmula ng makapaglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa loob ng 6 months, kumbaga i-archive muna o hindi muna ito lilitisin at maghihintay ang hukuman hanggat hindi na-produce o nahuli yung akusado. Tama po. Ganun ho mangyari. Pero ito, Ted, ilinaw din natin, meron kasi sa rules ng Sandigan Bayan, yung sinasabi nilang conditional arraignment. Mm-hmm. Kung pumapayag yung akusado na wala muna siya, kahit wala siya, ma-arraign na siya, at mag-uusapan nila with prosecutor, ano yung mga limitations ng one. Kasi nga, pag na-arraign ka, nag-join na yung issue, hindi na mapapalitan yung charges. So, pwedeng i-negotiate ng akusado na, sige, pa-arraign muna ako habang wala, pero pwede ko pa rin questioning yan later on at palitan yung charges. So, may special rule kasi dyan about conditional arraignment. Ewan natin kung yan ay gagamitin ng kampo ni Congressman Ko, pero mukhang sa pananalita ni Atty. Ronda yun ay wala silang balak na sa ilalim talaga ng jurisdiction ng Sandigan Bayan over the person of Saldico. Okay. Pwede bang in case maglabas ng arrest warrant, humarap yung abogado ni Saldico sa Sandigan Bayan at kumbaga yung pagbabasa ng sakdal, sabihin na lang sa abogado. May ganun po bang pamamaraan o hindi? Yun yung tinatawag nating conditional arraignment. Kung pumapayag yung akusado. Okay. Duly authorized naman yung abogado niya and under certain mga conditions na pinag-usapan ng prosecution at saka defense, pwede mo naman mangyari yun. Okay. Pwede ho bang virtual arraignment? Kasi ngayon, may banta daw po sa buhay, takot umuwi, walang kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. Pwede bang sabihin ng Sandigan Bayan na Mr. Ko, humarap ka sa amin virtually kung nasa saan ka? Well, kung papayag ang akusado, di ba? Which is malabo. Pero ilinaw din natin, Ted, na yung sinasabi na may banta sa aking buhay, that's not a legal reason for refusing to heed a warrant of arrest or to render yourself for arraignment. Hindi ho yan acceptable na rason yung may banta sa buhay ko. Kasi kung hindi, di lahat ng kriminal, sasabihin na lang niya, okay na ako, akusado, sasabihin na lang, may banta sa buhay ko, hindi muna ako magpapakita. It's not that simple. So hindi ito valid excuse na hindi ka humarap sa demanda sa iyo sa Sandigan Bayan itong may banta sa aking buhay at hindi dapat din pumapayag ang hukuman at maging ang prosecution na maging virtual ito na kanya pong arraignment kung sakasakali man po. Ano po? Opo, sapagkat kung paniniwalaan yan o kaya pagbibigyan ng ganyan, di wala tayong rule of law. Diba? Kung may banta sa buhay mo, di pulis ang bahala dyan. So, may gobyerno naman tayo. Diba? O kaya private security. So hindi ho yan tinatanggap ng hukuman as a valid reason for not presenting yourself for arraignment or surrendering to the jurisdiction of the court. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!